3 weeks old ng aking pipino. Ganyan na siya. Ito talaga yung pinakamalaki na na puno ng pipino. May sumisipol na naman na bagong. Yan ay palagay ko yung na. Yan yung pagapang na siya. Ayan. Siya. Meron akong 4 na puno ng pipino. Kasi pang personal lang naman ito. Hindi naman talaga ito kasi nandito lang to sa gilid ng aming bahay kubo. So ayan, wala kaming malaking space, pero dahil sa kagustuhan ko ng yung makatipid, kaya gumawa talaga ako ng paraan. So ito, yan yan talagang super effort ang inday. Ayan, para lang maganyan na yung tsura na yan. Sobrang liit ang espasyo talaga dito. Ayan ganyan lang siya, ang liit lang ng spasyo, pero ginawan ko talaga ng paraan. So yan, gumawa na ako ng gagapangan ng aking mga sitaw at iba pang mga tanim katulad ng itong aking mga pipino. Ayan, ito talaga ay sobrang tangkad na. So, ayan na, iba talaga pag direct ang tanim, hindi na kasi siya nagagalaw kaysa yung ilipat mo pa, ganun. So, yun yung 4, nagkataon lang ba? Meron akong 4 na puno ng pipino, ayan. Pero sa isang ganto, ito ay 3, tapos may isa din doon. Tapos, meron din akong 4 na gumagapang na sitaw, ayan. 4. Nagkataon lang ba to? 4-4, ayan. Baka manalo, char! 4-4. Ayan, meron din akong 4 na sitaw. Wow, 4. Hala, hindi ko talaga ito sinasadya. May 4 din akong may 4 na sako din akong kamatis. 1, 2, 3, 4. Hala, 4. Ano to? Hindi ko to sinasadya talaga. Meron akong 4 na sako ng kamatis. Yung 2 is puno yung isang sako. Tapos, pinanyanan ko. Kasi huli ko nang naisip na gantuhin ko kasi para maraming magkasya. Ayan, sa isang sako maraming nilagay. Ito yung kahapon ko na ginawa. So ayan, tas ito dahil medyo na half yung lupa niya nilagyan ko rin dyan. Sana nga ay mag-survive sila at mamunga sila ng marami. Ayun na, dahil na sa sobrang liit lang ng space ko dito sa gilid. Ayan lang, para-paraan na lang. Kasi itong mga nyog na to, kinuha ko to dun sa likod, hinakot ko talaga to. Ito yung yung hindi na siya magugulay. Pwedeng bilang naman dito kasi nababahaan dahil mababa itong area na to dito, pagbaha to. Sakto lang din yung kanyang taas. Dito ko ipapatong yung aking mga taniyaan. Pag tag-init na ilipat ko dito. Para hindi sila mababad sa tubig. Kasi pangit naman kung mababad sa tubig. Uy! Oh my God. Tapos yung aking alugbati, ang sisipag nila, ayan, ang haba na naman ng kanilang mga tangka. Ayan, ang haba na. Kaka-harvest ko lang naman. Basta isang linggo lang, ang haba na naman nila. Ayan, grabe. Tapos kakakuha ko lang kanina ng mga dahon nila. Tapos ito, ayan. Tapos may mga bago na rin akong tanim dito. Alugbate. Ayan. Tapos ito, sana mag-survive. Ang saya-saya ko kasi may nakita ako na hindi ito siya hindi ito yung seeds. Yung pinaputulan ko ng tangkay ng yung parang pinakapuno. Ay, puno ba yun? Tumubo ulit siya. Ang saya-saya. Ayan, sana makasurvive siya. Siyempre, ako yung nagulay, kaya alam ko yan ay Chinese cabbage.